Good day mga boss, itong Magnolia Pambansang Manok Timplados matapos nga ang dalawang sunod-sunod na pagkatalo. Magpapalit na daw muli ng import ang Magnolia Pambansang Manok Timplados. Ito nga yung pangatlong import na posible ngang makuha ng Magnolia Pambansang Manok Timplados. Alam nyo ba ang pangalan nito? Marcos Bolden. Si Marcos Bolden ay merong edad na 27 years old, ang height 6'10", at alam nyo ba, NBA undrafted player po ito noong 2019. Naglaro sa Canton Charge, Cleveland Cavaliers noong 2021 hanggang sa 2022. Naglaro din sa NBA G League sa Salt Lake City. Naglaro sa NBA sa Milwaukee Bucks, Wisconsin Herd, at pagkatapos noong 2024 naglaro para sa Charlotte Hornets. At noong 2024 din po naglaro po para Santa Cruz Warriors, na kung saan ang team nga nila sa NBA G League ng Golden State Warriors. Kaya naman inaasahan sa kanyang credential ay madadala po neto ang Magnolia papunta sa next round. At alam nyo ba, nakapaglaro na rin ito sa national team, pero hindi sa Amerika po kundi sa Indonesia, na kung saan naglaro po siya sa SEA Games, nakalaban ang Gilas Pilipinas, pero dahil nga sa bigat ng kanilang line-up at natalo nga nila yung Gilas Pilipinas, na kung saan dalawa po ang naging import ng Indonesia sa SEA Games. Kaya ngayon, posibleng maglaro muli itong si Marcos Bolden, pero hindi po para sa SEA Games kundi para sa PBA bilang reinforcement ng Magnolia. Hoping sila na makakuha na nga po ng panalo. Samantala, itong si Idol Snow Badwa, inanunsyo po na ang San Miguel Bermen ay posibleng magbalasan ng roster. Isa sa hangad ng San Miguel Bermen na makuha ay itong point guard or guard ng Blackwater Bossing na si Cedric Beerfield, na matagal na po nating napapabalita nga po na itong si Cedric Beerfield ay hindi ito magtatagal sa Pilipinas. It's either mananatili ito bilang option kundi lumipat ng ibang kupunan, at hangad nga daw nitong San Miguel Bermen na makuha itong si Cedric Beerfield. At ang nababalita nga po na posible na magiging kapalit nga nitong Cedric Beerfield ay itong si Jeroting, na isa rin sa mga bench players ng San Miguel Bermen. Sa kakayahan na meron itong si Cedric Beerfield, marami talaga ang kupunan na mag-aagaw dito. Pero alam nyo, ang San Miguel ay hindi katakataka kung bakit nila nagkakainteresan, dahil nadami rin ang kanilang mga trade asset at mga future picks na posibleng kagatin nga po ng Blackwater Bossing. Ang tanong na lang dito, hanggang kailan ang negotiation na magaganap, dahil alam naman po natin na itong Blackwater Bossing ay isa po ito sa mga farm team ng tropang Giga. Pwede po hindi pumayag ang tropang Giga na basta-basta makukuha itong si Cedric Beerfield, dahil alam naman po nila na pwede pong mapalalim ito sa lineup ng San Miguel Bermen. Siyempre, kung gusto man merong kupunan na kakakuha kay Cedric Beerfield ay ang tropang Giga na yon. Ang tanong na lang, papayag ba yung tropang Giga magpapakawala or papakawalan nila itong kanilang superstar na si Jordan Heading kapalit lang nitong si Cedric Beerfield? Opo, hindi po kayo magtataka, dahil mabigat nga po ang pangalang Beerfield. Siyempre, mas mabigat din po ang kukunin at ibibigay ng tropang Giga. Ang number 1 option ay itong si Jordan Heading kapalit nga po nitong si Cedric Beerfield. Tingin nyo ba magiging patas ang nasabing negotiation na magaganap? Komento na po sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click
the notification bell button para nga po maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man po natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid po na followers na laging sumusuporta sa atin kay Kagawad Kat sa kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan. Clyde Richard Santiago, Frederick Maturan, at syempre si Mr. Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Hapres PH, Paul Goso at Bostor para po sa mga karagdagan sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.